Ayon sa Pag-asa, naitala ngayong taon ang highest heat index sa Pilipinas na umabot na sa 40 to 48 degrees Celsius sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang ganito raw temperatura, nasa danger level na. Kaya ngayong nagbabaga ang init ng panahon, mainit din na pinag-usapan online ang video ng isang lalaki na hinimatay sa loob ng bus sa South Cotabato. Dito, makikita ang lalaki na walang malay, namumutla at may dugo sa bibig. Pero ang problema, si tatay mag-isa. Mabuti na lang at ang mga kapwa niya pasahero agad na sumaklolo. Ang ilan umalalay sa ulo ni tatay. At sa video, maririnig din ang paghingi ng tulong ng isang babae para mahanap ang pamilya at mga kaanak ni tatay. Kung sino po ang nakakakilala kay tatay, please, pakiabot po sa kanyang family na inatake po siya sa loob ng bus. Sir, emergency po. Inatake siya sa loob ng bus, sir. Dugo ang bunganga ni tatay. Siya si Ma'am Vernalyn Baysak na isang guro mula South Cotabato. Hindi po namin alam kung heat stroke po ba yon ang dahilan kung bakit dumugo ang kanyang bunganga. Ang bus driver, hindi rin naman nag-atubiling pumihit ng manibela patungong ospital. Sir, sino man po nakakakilala sa family ni tatay, paki-inform po na nandito po siya ngayon sa Arturo Pingoy Medical Center dito po sa Marbel. Ang good news, makalipas ang 2 linggo, mabuti na raw ang lagay ni tatay. Salamat sa mabilis na pag-aksyon ng mga tumulong. Ito ang magiging inspirasyon ng susunod nating eksperimento, kung saan makakasama natin ang talent na si Tatay Arthur. Meron pa po ba? Sa isang terminal ng jeep, Meron pa kunwari po ba isa? mahihirapan si tatay at babagsak dahil sa init ng panahon. Pagdating ng ating kasabwat, nakiusap ito na makasakay na habang itsurang nanghihina. Hindi ako makahinga. Dali-daling bumaba ang 2 pasahero at tinulungan si tatay. Aba naman tatay, the acting is giving, ha? Mga kapuso, social experiment lang po. Good afternoon po. Sorry po, from GMA po kami. Yung nangyari po is actually a social experiment. Ang talent po namin si tatay. Ano po yung naging reaction nyo nung nakita nung nahulog si tatay or nahirapan hulog? Natakot, naaawa. Bakit po kaya kayo naawa sa kanya? Naalala ko yung tatay ko. Kala ko napagod si tatay. Sabi ko, bigyan nyo ng tubig. Kasi natumba na siya. Kaya sabi ko, halika na, pasok ka na, marami pa. Bigla siya natumba. Sabi ko naman sa kanila, tulungan naman yun. Bigyan nyo ng tubig. Para i-level up ang eksena, sa loob ng isang modern jeepney habang umaandar, muling aarte ang kasabwat natin. Let the acting begin. Pasahero to the rescue at dali-daling nagbigay ng first aid kay tatay. May masakit po sa batok, sa balikat. Masakit po ba? Good news naman dahil isa sa mga tumulong, isang nurse na inassess agad si tatay. Wala bang malapit na? Bago pa man maisugod sa ospital, i-reveal na natin na ito ay isang social experiment namin. Hello po, sorry po, from GMA po kami. Actually, this one po is a social experiment. Opo, si tatay po. I maintain myself calm kasi if mag-panic tayong lahat, lalo tayong hindi makakatulong eh. Paano kung ako ang mangyari gano'n, hindi niyo ako tutulungan? Hindi ako Siyempre,
Saka dahil sa init. Baka ate, baka yung init kasi. Maraming salamat po sa inyong pagtulong. Sa huling pagkakataon, nang nagsimulang umarte ang ating kasangwat, hindi na naman nagdalawang isip rumisponde ang ating mga tao. Sorry po, bali po social experiment po siya about sa viral news. Gusto lang po namin malaman kung ano po yung magiging reaction. Siyempre na siyempre matanda na rin ako, kaya diniin ko agad yung tipsik. Siyempre ako ang pinakamalapit, obligasyon ko yun, tulungan siya. Una ko pong ako po yung medyo may kaalaman po. Siyempre po assess ko po muna yung patient po. Ano po yung nararamdaman niya, then tingnan ko po kung may malapit na ospital. Sa ganitong sitwasyon, natural daw sa sinumang individual ang pagtulong ayon sa ating eksperto. Kasi kung meron naman tayong capacity to help, it's very instinctual na tayo ay tutulong. Kaya naman kanyang payo kapag tayo'y napunta sa ganitong sitwasyon? Kailangan kung hindi tayo trained, ay gamitin natin ng ating cellphone, gadget para tumawag agad tayo sa mga emergency numbers. So, kailangan aware din tayo. Narito ang ilang first aid tips para sa mga heat-related emergency. Tiyaking nasa silong ang pasyente at pahigain ng naka-elevate ang paa. Huwag magkumpulan sa paligid niya at kung may suot na jacket, hubarin ito. Mainam ang pagbuhos ng malamig na tubig sa katawan o maglagay ng yelo sa bahagi ng pulso, kilikili, ankle o singit. Kung may malay ang pasyente, painumin ng malamig na tubig. Dalhin sa ospital agad-agad. Nakaka-high blood man ang init ng panahon, pagdating sa ganitong mga sitwasyon, nagliliyab pa rin ang kagustuhan nating makatulong.